Ilang electric vehicle drivers ramdam na rin ang epekto ng oil price hike sa presyo ng mga bilihin. Tinutukan niya ni Bombo Betha Servito. Nagpatupad muli ng pagtaas sa presyo ng langis ngayong araw, March 17 hanggang 23, ngunit sa paraang staggered o unti-unti. Kaugnay nito, itinuturing naman na isang praktikal na solusyon sa transportasyon ang mga electronic o e-vehicle na maaaring e-bike, e-car o e-taxi kung ikukumpara sa mga degasulinang sasakyan. Ayon sa ilang e-vehicle drivers, bagaman hindi gumagamit ang kanilang mga sasakyan ng petrolyo at hindi sila direktang apektado sa pagtaas ng presyo, damay naman sila sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dagdag pa rito, magkakaroon din ng pagtaas sa singil sa kuryente na ipatutupad din ng staggered basis na siyang dagdag isipin ngayon ng mga consumer at maging ng mga e-vehicle drivers. Ayon kay alias Poy na 4 na buwan pa lamang ginagamit ang e-vehicle sa pamamasada, kahit hindi sila gumagamit ng gasolina, ay apektado naman sila sa taas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang bigas. Anya, mahirap kung magkakaroon pa ng dagdag singil sa kuryente dahil maliit lang ang kitaan sa pamamasada gamit ang electric bike. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni alias Poy. Hindi na apektado sa sa gas kasi di kuryente ito eh. Pero sa mga taas ng bilihin ngayon, apektado na. Sobrang taas ng ngayon. Saka bigas nagtataas na, delikado. Wala na. Mahirapan na kami niyan. Mahirapan ng... Maliit ang kita din kasi nito. Saktuhan lang din, di kakayanin pag tumaas pa. Sana wag na nilang taasan sa kuryente kasi marami ang maapekto ng todo nun, pati mahirap. Pati walang wala. Walang-wala na, mawawalan pa lalo. Sinabi naman ni Eric Silverio na 4 na buwan pa lamang niyang ginagamit ang kanyang e-vehicle at anya, apektado rin ang mga e-vehicle drivers sa oil price hike kung sakali anya ay maaaring magtaas din sila ng singil sa pasahe kung magkakaroon ng dagdag singil sa kuryente. Narito naman ang naging pahayag ni Eric Silverio. Opo ma'am, apektado rin po tayo. Siguro, magtataas na rin kami siguro ng pamasahin yan. Wala apektado talaga lahat kahit lahat ng bilihin halos Hindi talaga pabor sa amin. Dahil lahat nga, apektado. Pagkain, lahat yan maapektuhan Ay kung gano'n ang mangyayari, sana yung itama lang, yung control lang ba, para hindi masyadong magsak yung natin. Lalong dumami ang mga lalong Naman ni Sunny Bayot na magdadalawang taon na ang kanyang e-vehicle at kahit hindi gumagamit ng gasolina, apektado naman siya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Anya, sana ay magawa ng paraan ng gobyerno ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Pakinggan naman ang tinig ni Sunny Bayot. apektado rin kasi tumaas din naman lahat ng mga bilihin Pamasahe. Namamasahe rin kami. Yung anak ko nag-aaral Yung bilihin niya pa, mga baon niya, pagkain namin, tumaas din. Hindi, magtaas din siguro kami ng pamasahe namin. Samantala mga senador, Kahit paano makabawi-bawi. Gawa na lang sana bibiliin ng paraan niya na hindi masyadong tumaas lalo. Siya na lang inaasahan ng taong bayan. Ayon naman kay Jesus Borja na dating tricycle driver at ngayon ay e-vehicle driver na, kabibili lamang niya ng kanyang sasakyan noong Enero. Anya, apektado ang e-vehicle drivers dahil tiyak na magtataas din ng singil sa kuryente. Narito ang naging pahayag ni Jesus Borja. Apektado pa rin tayo. Diyan kasi ang e-bike, gumagamit ng kuryente. Ang kuryente ay tataas. Kaya apektado din ang e-bike. Wala tayong magagawa kundi suffer tayo, dahil sa kaguluhan na nagaganap sa Middle East. Sinabi naman ni Lovinsky Soriano na isang electric taxi driver na apektado rin sila dahil ang ginagamit nilang unit ay may generator na nangangailangan ng diesel at hindi direkta sa kuryente. Anya, lahat ng presyo ng bilihin ngayon ay tumataas na rin. Pakinggan naman ang naging pahayag ni Lovinsky Soriano. Apektado rin po kasi yung gamit namin siya ngayon, generator siya. Kaya kailangan namin siya ng diesel. Hindi siya direct sa electric. Sa mga bilihin naman, talagang ganun. Apektado talaga kasi lahat tumataas Nasa gobyerno na yan kung paano nila ma-solve yung problem.
Nananatiling mataas ang mga lokal na presyo ng petroleum products dahil sa mga geopolitical tension na humahadlang sa normalization. Patuloy naman na umaasa ang mga mamamayang Pilipino na magkakaroon din ng rollback sa kabila ng mga taas presyo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.